Hello guys, good morning. So kayo po ba ay naghahanap ng property na along Barangay Road, along cemented Barangay Road po? And then at the same time, si property po ay nasa 700 meters lang away from National Road. And then kagandahan po ni property na binibisita natin for today, ito po ay nasa tabi halos po ng hospital po. And then katabi rin po ito ng ginagawang subdivision. Ayan, so bago tayo magbigay ng full details about sa property na binibisita natin for today, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel. And then may mga numero po kami sa taas ng yung screen para po doon sa mga magkakagusto. So pwede nyo po kaming i-message or i-call dyan sa mga numero. Meron po kaming WhatsApp and Viber. Ayan. So tara, iikutin po natin tong property na to na may lawak or sukat na 4 hectares at ito po ay nakalocate dito sa Calauag, Quezon. Po? So ulitin ko lang po, si property ay along Barangay Road and then siya po ay may frontage na maglalaro po sa nasa 80 meters. So dito po yan mag-start and then mag-end po siya dun sa may niyog po na yun. Po? So mahaba po yung frontage natin. So tara, let's go para makita natin yung kagandahan ni property. Pasok po tayo sa loob. So yan, bago tayo pumasok kay property, explain ko muna po about dito sa may pinakaharap ni property. Po? So dito po sa part na to, merong nakuhang nasa 5,000 square meter. And then si property po ay natuhog po ng kalsada. Pero ulitin ko lang po, nasa 5,000 square meter lang po yung nasakop niya sa ating left side. Ang kalawakan po niya ay dito po sa may pinaka right side po natin. Po? Ayan. Medyo may kataasan po yung 5,000 square meter po natin. So ito na po yung aking right side. Kapantayan po siya halos ng pinaka road, pero pagdating po dito meron po tayong sapa. So siguro I think nasa 30 meters na flat land and then magkakaroon po tayo ng sapa. So pahaba rin po yung pinakasapa natin, kaya hanap tayo ng way na hindi tayo tatawid dun sa may pinakasapa po natin. Po? So yan, pumasok na ako dun sa may pinakaunahan ni property. Po? So nandito po yung aming sasakyan and then yung mga kasama ko. So lumakad ako dito. Kagaya ng nasabi ko, parang mapuputol po tayo dun sa may part na yun kasi meron tayong sapa. Pero good thing, merong pathway na kasama at nakapaloob kay property. Po? Yan, lakad tayo. Tingnan natin yung balon. May balon daw kasi dito. Pero kagandahan ito, sure tayo dun sa source ng tubig. Kasi may sariling sapa na nakapaloob kay property. Yun ang kagandahan. Medyo may kasukalan si property, hindi masyadong nalilinis. So pasok tayo kay property. Ayan, dito pwede natin ipasok yung ating car. Medyo maputik lang po ngayon kasi ilang araw nag-uulan dito sa Quezon. Dito sa bungad meron tayong makikita mga puno ng mangga. At itong mga niyog na to, kasakop na po yan kay property. Po? So yung niyog natin maglalaro sa nasa 800 kapuno. Kagandahan nito, kapantayan, pero hindi ko lang alam yung ibang part kung pantay siya. Pero subukan natin ikutin lahat. Magandang idea rito kay property kasi may katabi itong ginagawang subdivision. So magandang idea rin yun. Uso na rin po kasi dito sa Quezon yung bumibili ng mga medyo malaking property o malaking farm lot and then flat land, tapos may mahabang frontage. So
So yung iba nagkakaroon ng idea na pinapasubdivide po nila yung mga lupa po, ano po, and then pinapahulugan nila. So bigyan ko lang kayo ng idea kung sakali magandang makabili kayo ng mga ganong klaseng property at pagkakitaan po, ano po. May mga puno tayo ng mangga dito. Tapos may mga hardwood tayo. Ayan. Yung nakafamiliar ko ng hardwood yan. So yan, dito tayo galing. Tapos mapapansin natin kay property, ang dami niyang puno ng kawayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyong pinakasapa po. Pero hindi tayo tatawid kasi meron ng pinagawang tulay dito si owner para makakaliban tayo dun sa kabila kung saan maraming niyog, and then kapantayan din po yung property. Ayan. Daming kawayan, oh. Masukal? Ano yun? Ayan, sobrang sukal. Nagtatabas na yung kasama ko para may dadaanan ako. Hindi masyadong naaalagaan si property. Pero kagandahan kay property, kompleto na po ito. Mula sa source ng kuryente kung saan nandito na siya sa may pinakaloob ni 4 hectares. And then yung source ng tubig natin, nakapaloob din siya kay 4 hectares. About naman sa signal ng phone, may signal po tayo. May mga sasa. So si property po ay bali kasunod po ng bayan ng Lopez. So kung halimbawang pupunta po kayo dito, so una nyo madadatnan si Lopez, and then pangalawa po si Calawag po. Ano po? So nasa bungad lang naman siya. At kagandahan, sa lahat ng dadaanan nating road, lahat po yun ay cemented road na. Ayan, sobrang sukal, pero tatry natin yung best natin makapunta tayo sa ibang area. Kakawan? Doon sa part na yun, puro kakao daw po yung nakatanim. Tapos hindi ako familiar dito sa malaking puno na to, pero ang laki. Si property po ay more on mga hardwood, and then meron siyang mga sasa. Yan dyan. Tapos ito po yung pinakasapa niya. Meron din naman po ditong mga puno ng saging, mga ilan-ilan, puno ng mangga. May po yung mga nakikita kong nakapaloob kay property. Pero to be honest, talagang sobrang sukal. Hanap lang tayo ng way na pwede tayong sumuot-suot. So explain ko naman po about sa documents itong property na to. Bali ito po ay PCT title, and then buhay po si owner. So dun sa pricing na ibibigay po niya, na nandun sa aming description, so sila po ay magneneto. Meaning po, sabi ni owner, wala na po siyang sasagutin kahit ano po. So net po dun sila sa pricing na ibibigay nila sa atin. Ang daming kakao dito. Kitang-kita natin yung sukal. Pero at least kahit ganitong kasukal si property, napakasarap pa rin naman niyang ikutin kasi flat siya. Yung daming kakao. Yan. So parang more on kakao tong part na to. Ang dami nakatanim na kakao dito.
kakao siya. Daming kakao, no? Ayan, so nag-iikot-ikot yung aking mga kasama. Nalilibang sila dun sa mga kakao na bumabagsak. Ayan po. So habang nag-iikot tayo, bigyan ko lang kayo ng konting information about this property or details po. Ano po? So mapapansin po natin, medyo pricey po si property kasi unang-una, ito po ay halos developed na yung lugar na to. And then ulitin ko lang po, tayo po ay nasa 700 meters lang para makalabas po tayo ng pinaka-national road. And then, ulitin ko lang din po ulit, tayo po ay katabi po ng halos ng hospital po. Ano po? And then marami na rin po kasing ginagawang mga subdivision dito. So talagang nai-improve na po kasi yung lugar na to. Pero kagandahan kung mai-avail niyo po si property, napakadali na po nitong i-develop at maganda nito, marami ka ng business na po pwedeng gawin kay property kasi hindi na po siya liblib. So karamihan naman po sa mga buyers po natin, ina-advise ko na talagang kung mag-a-avail kayo na isang property, syempre po yung property na unang-una may return income, pangalawa magandang pagtayuan po ng business para masulit naman po yung inyong binibili ano po o yung pinambibili niyo po ng lupa. Daming kakao. Kumain kayo? Ayan. So ito po sako po ni property yan. Ganyan po ganda yung source ng tubig dito. Continuous yung flow ng tubig na yan. Hindi yan naiiga. Maganda rin mag-alaga ng baboy rito kasi sagana siya sa tubig. Kung gusto niyo pong bisitahin si property at kayo po ay magagaling from Manila, kayo po ay magko-consume ng halos nasa 6 hours. Ayan. Ayan, so si property po ay dating nasukat na kaya may mga muhon na po rito sa loob ni property. Ano po, pero kung gusto pa rin po nating magpa-relocate, pwede naman. May mga bago tayong tubo na niyog bukod dun sa 800 na puno ng niyog na nakatanim dito. So may mga bagong tanim. So yun, iisa-isahin ko na po yung mga puno na nakatanim dito. Unahin po natin yung mga fruit bearing na nandito kay property. So unang-una, meron tayong kakao. Marami rin po tayong pili nuts dito. Mangga, kay Mito, saging. So yun yung mga nakita kong fruit bearing po kay property. Ano po? And then, doon naman po sa ating mga hardwood. So meron tayong kamagong, Gemelina. Tapos yung ibang mga hybrid na ako familiar. Ilang mga familiar yun nabanggit ko. Dinig na dinig natin yung sasakyan. Kasi talaga itong road na to, ang dami ng mga nakatira dito. So daan-daan po talaga yung mga sasakyan dito.
So, i-rate natin si property. Bali, ito po ay nasa 100% na semi-slope or semi-flat po. Ano po? Yan, kagandahan nito, pwedeng-pwede rito yung mga may edad nating mga buyers kasi semi-flat nga lang po si property. Magandang pag-alagaan to ng mga hayop like kambing, baboy. Yan, may pathway tayo sa loob ni property. So in total, si property po ay 90% na good para sa akin. Ano po, unang-una talagang bet na bet ko yung mga property na along Barangay Road, and then at the same time, kompleto. Wala sa source ng tubig, kuryente, and then signal ng phone. Ayan. Tapos ang haba pa ng frontage niya. So, bet ko to. Punta tayo dun sa kanila kasi meron daw pwedeng paglibuan. Tingnan natin. Ano yan? Ilog na yan. Ha? Ilog ng Sumulong. Ah, ilog na ng Kalawag. Papunta po yung Mambaling. Ilog ko ng Pilipin. Oo. Papunta ng ilog ng Mambaling. Saan? Mag-uupit tapat. Ay, oo. So, saan? Doon yung isang property na nabenta natin, ano? So, pakita ko lang po sa inyo yung mga ginagawang bridge dito kung saan yung mga katabi natin nagkakanya-kanyang gawa po sila ng mga tulay para makapunta rin sila dito sa may kalapit nung area na binibisita po natin. Ano po? So, tayo, kanina dun sa unang dinaanan natin, meron din tayong sariling tulay. So, explain ko lang po kung bakit tayo may mga tulay-tulay na nakikita dito sa may pinaka-area. Dahil po si Sapa ay umikot po kay property at nakapaloob po. So, ang mangyayari po ay buhat sa road, papasok tayo, meron po tayong agad na dadaanan na lupa. And then, mapuputol nga po iyon dahil meron pong sapa na po dun sa may pinaka 20 meters away or 30 meters away from the road po. Ano po? So, mangyayari, talagang gagawa po talaga sila ng pinaka tulay nila, bridge nila para makarating po sila dito kay property. Pero ito po ay may frontage po sa may pinakakalsada ha. Ulitin ko lang po, tayo po ay nasa 70 to 75 meters na frontage po kay Barangay Road. Doon pa lang po pwede naman po tayo mag-park ng sasakyan. So kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, meron po kaming description box sa baba. So click na lang din po iyon. Yan, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Quality property, kumbaga. Good for business, investment, and hindi lang natin masyadong nag-ikot kasi talagang masukal as in. Pero ang ganda ni property ha. Bet na bet ko siya. Unang-una ay napakalapit sa National Road. Paglabas mo ng pinaka-property dun sa may Barangay Road, may namamasada ng mga tricycle dyan papunta dun sa may pinaka-town proper po ni Calawag. Ano po? Ayan. So, papalabas na tayo kay property. Kung sakali magustuhan nyo, call na po kayo sa amin. And then, sorry po dun sa ating mga subscriber na medyo naiinip po dun sa ating pagbablog. Medyo nabibisi lang po kami dun sa mga properties po na
na-avail po recently ng ating mga buyers. So, visit tayo sa mga documents. And then, kung sakali po na kayo po ay interesado po sa mga hulugang property, pwede niyo po kaming tawagan para po sa ibang information po. Ano po? So may mga property na rin po kasi kami mga pinapahulugan, mga farm lot. Ayan, so inquired po kayo para sakali maka-avail kayo ng mga farm lot na medyo magaan po sa bulsa. Ayan. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan, thank you po sa mga patuloy na nag-a-avail po ng aming mga farm lot. So abang-abang kayo. Sakali baka hindi na po tayo busy next week. So marami tayong naka-line up po na bibisitahin mga property ng mga small cat. Ayan, and then yung mga pa pwedeng i-avail as hulugan. Ayan. Palabas na tayo ng pinaka barangay road. And thank you for watching.